nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras,
walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay Monday. Good morning po. Paki-unmute Pastor Mike sa iyong microphone. Yan, thank you. Abo, good morning. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan? Tayo po ay muling magkakasama sa loob ng isang oras at mahigit sa atin pong morning devotional at salamat sa Panginoon sa panibagong buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin. Muli po natin kasama si Pastor Michael, ang regular speaker natin po tuwing Monday. Pastor Michael, bumati po kayo. Opo, good morning po sa inyong lahat. At purihin po natin si Lord. Buhay po muli tayo. Binigyan tayo ng buhay at kalakasan. At alam ko po na yung blessing ng umagang ito isa sa ating lahat. So binabati ko po kayo, mga minamahal po nating mga tagapakinig, ano? Mga regular po nating mga tagapakinig, mga bagong tagapakinig, ano? Let's just share at atin pong i-follow ito pong page na ito, itong ministry na ito. At I hope mag-bless po tayo sa araw-araw nating pakikinig. So, yun po. Ang nais ko lang pong batiin na yung ilan po dito sa mga makikita ko, si Elder Mike Sara po, ng isa po Yes sa po. mga elder ng distrito ko po, ano. At yung iba pa nating mga maaga dito, si Sister Sherlita, Sister Des, okay. Si Kuya Luis, good morning. Yes, At Luis Mabilio. nakatutok po sa atin, mga persa po ng literature evangelism. Okay. Ni Bilonsa, by the way, ito na may mababasa mga minamahal. So, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo.
Pastor. Ayan, salamat Pastor Michael sa iyong paunang pagbati. Mamaya po ay atin silang lubusang babatiin sa atin pong after po ng ating mga reflection. Balit salamat po sa inyong araw-araw na pagtutok at pagsubaybay ng ating programa. Lalo tigit sa inyo po na nanonood, nag-share ng ating mga link at ang ating pong viewers ay patuloy pong lumalago. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy na sa pamagitan ng aking panalangin at after po noon ay ang ating theme song at pagkatapos ay ang pagbabahagi na ni Pastor Michael Dalida sa atin pong devotional. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, napakasarap gumising sa umaga na amin pong kinikilala na ang nagkaloob muli ng buhay sa amin ay aming dakilang Diyos. Ibig namin, Panginoon, na pasimulan lagi ang araw tuwing umaga na nakatunghay po sa inyong mga banal na salita. Sapagkat namin na ito po ay pagkaing espiritual ng aming kaluluwa. Bless niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. At tigit si Pastor Michael sa kanyang pangunguna, maibahagi po niya, Panginoon, ang inyong banal na salita upang kami ay maging malusog, maging matibay, maging masigla sa pananampalataya sa inyo. At umaasa kami, Panginoon, na ang mga aral na aming mapapakinggan ay mai-apply namin sa aming mga buhay. I-bless niyo rin po ang aming mga viewers, Panginoon. Salamat sa kanilang kasiglahan at nila ding binabahagi ang programang ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. For quite a long time
No one explained true love but Him. Ayun. Okay, salamat po sa atin pong team song. Salamat po kay Lord. Ngayon po tayo po'y tatalakay ng isang napakaganda na naman pong kaisipan na may kinalaman sa ating araw-araw na buhay, no? Ganda po nitong ating pinag-aaralan, Victory in Jesus, tagumpay sa Panginoong Yesus. Bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, ay atin po munang hingin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa atin pong pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, isang kagalakan pong muli na umupo sa inyo pong paanan. Amin pong dalangin, Panginoon, na sa aming pag-aaral na ito, ang banal na espiritu, ang karunungan, ang inspirasyon po ang sumaamin upang amin pong maisagawa ang lahat ayon sa inyong kalooban. Ang kapangyarihan po ng aming Diyos ang magbukas ng aming mga puso't isipan, magpalambot ng aming mga kalooban, at tanggapin ang pagkain ng aming kaluluwa sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, salamat pong muli, Pastor Juby, sa pribilehiyo na makapaglingkod ngayong umaga dito po sa ating pong ministeryo, sa ating paglilingkod, Hope and Love Ministry. At tayo po ay itong aking lugar po, Pastor, ay medyo tabing kalsada, kaya kahit po ako medyo talagang ang mga sasakyan po ay mayat maya, hindi ko po alam kung napipick up po sa sound, pero tayo sumasampalataya na merong tagumpay sa ating Panginoong Yesus. Okay. So mga kapatid, ang ganda po ng ating pong pinag-aaralan. Hindi ka nag-iisa. Ano po? Hindi ka nag-iisa. Napakarami pong mga tao ngayon na they feel so lonely, no? They feel so alone. So kailangan po nilang mapakinggan itong ganito pong mensahe, itong pag-asa, no po? Itong magandang balita na hindi pala sila nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Especially when we are tempted. So ang unang-una po nating kasama ay ang ating mahal na Panginoong Yesus. At yan po ay malinaw pong ipinakikita ng ating pong susing talata, ang kanya pong malasakit sa atin. Maniwala kayo, hindi, mga kapatid, Jesus is praying for us. No? He prayed for us, and I know He is continually pleading for us. Bagaman may pwersa at nandyan nga ang kaaway, na gusto po tayong wasakin, gusto tayong ipahamak, gusto tayong mapasama. Si Jesus Christ ay idinadalangin tayo. Gusto po niya yung ating pong ikabubuti, gusto niya yung ating pagtatagumpay. Kaya sabi po ng ating susing talata, isang napakaganda pong pangako at pag-asang ibinibigay po sa atin. Sabi po dito, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ganda po, no? Mga kapatid, tayo po ay
idinadalangin ng ating Panginoong Jesucristo. And even now, before the throne of grace, ay nakikiusap ang Panginoon sa harap ng Ama para po sa ating kaligtasan, para sa ating proteksyon. No? Of course, we will not be taken from this world. Not now, hindi po ngayon. Sabi nila sila'y, dinadalain ko na sila'y wag mong kunin sa sanlibutan, kundi sila'y ingatan. No? Tayo po'y iniingatan ng Panginoon dito po sa sanlibutan. So, bakit hindi po tayo nag-iisa? Unang-una nga po, nandyan po si Jesus. Ang ganda ng opening statement ng atin pong devotional. Gustong-gusto ko po itong simula na ito. Sabi dito ay, pakinggan niyo po mga kapatid. At kung may libro din po kayo, ay inyo din pong subaybayan. Sabi po, the only safeguard against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. So, ano daw po? Yan lang po. Alam niyo po, madalas nating mababasa sa sulat ng inspiration yung mga qualifier, yung only. Pag may mga nabasa po kayong ganyan mga kapatid, inyong bibigyan po yan ng atensyon. No? Dahil may malaki pong katotohanan sa sinasabi. No? Ang sabi, the only safeguard against evil. At totoo po ito, kapag ka ang ating Panginoong Yesus po ay pinapasok natin sa ating buhay, tinanggap natin sa ating puso, sa pamagitan ng pananampalataya, we are safe. Tayo po ay ligtas. Wala na pong ibang paraan. No? Ang atin pong battle ay hindi po labanan ng kung gaano karami kang kandado o padlock sa iyong bahay. Hindi po yun. Ang battle po natin ay higit pa diyan. Kasi kahit gaano po karami ang ating harang sa ating bahay, ang dyablo po ay kaya po tayong pasukin. Kaya tayong pasukin. So ang gwardiya po ay hindi po sa pisikal. Ang gwardiya po ay the very presence of Jesus in our hearts. Yan po. So, ang Panginoon po ay nagbibigay ng proteksyon sa atin, Pastor? At nakita ko rin ang ating isang kamanggagawa dito, Pastor Ray Rada. Good morning sa iyo, Pastor. So, si Jesus po ay nagbibigay po sa atin ng proteksyon. No? At pag kayo po ay nagbabakod, ang isa sa tinitingnan nyo ay saan ba lulusot? Ano pa bang butas? Alam nyo, ang ganda po ng proteksyon na binigay sa atin ng Panginoon. Walang pwedeng makapasok, walang butas. Iisa lang po ang makikita nating problema. Po, iisa lamang pang problema. Ang problema po ay, sabi doon ay, the selfishness that exists in our hearts. Yan pong magiging problema, mga minamahal. Ayan. Okay, pasensya na po kayo sa patalastas po ng pandesal, Ayan din pong problema ni Mrs. kahapon. Pero, okay. So, ito po. It is the selfishness that exists in our hearts. Yan lang po ang tanging problema. Hindi ko po alam kung meron kayong, naranasan nyo na yung, meron kayong proteksyonan, Ako na parang nararamdaman ko yung challenge sa ating Diyos na proteksyonan ng isang tao, kasi kami po recently nag-alaga kami ng tuta. So yung aming tuta, inilabas po namin kasi doon siya dapat sa labas sa dumudumi, ganyan. So meron pong bakod yung aming lugar, especially po yung garahe at saka yung aming pong bahay, meron pong bakod. Pero alam niyo yun, hindi ko po sukat akalain na yung aming tuta tatawid po dun sa bakod. Ay
tingin ko parang mataba kasi yung tuta eh. Parang hindi siya kakasya, pero kasya pala. Imagine niyo po, nakatawid doon sa kabila. Tamang-tama naman, papasok ng garahe yung amin pong kasama ditong sa kapitbahay, no? Si Kuya Arvin. Mabuti po naka-brake siya, pero yung tuta, pilay. Ano po? Siguro yung kasalanan ko rin kasi dapat tinali. Pero alam niyo po, sa Panginoon po, mga kapatid, kahit itali tayo, kahit anong gawin sa atin, bakit po tayo'y nadadali pa rin ng mga pagsubok? Bakit tayo'y natatalo ng pagsubok? Lord, ano naman nakagawa ako ng ganito? Ano? Bakit po? It's because of self. Yan po magiging problema natin, yung sarili natin. Actually, hindi lamang po tayo, dahil po dyan sa ating sarili mga kapatid, despite all the protection na gusto ng Diyos na ibigay sa atin, dahil po dyan sa sarili natin, hindi lamang po yung once or twice tayo magpipail. We can be even enslaved by temptations, by sin, mga minamahal. Kasi pagkang sarili na po natin ang umiral, mga minamahal, na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, pag sarili na po natin ang umiral, nawawala po yung ating reasoning. Nawawala yung sabi nga, tamang pangangatwiran ng ating mga ginagawa. No? The pursuit of self kasi, pansinin niyo po, at ito po'y kitang-kita ko sa aking sarili, mga minamahal, especially kapag ako po'y parang, ang tawag niyan, yung papasyal-pasyal sa ground of temptation, mga minamahal. Ito po ang hinahanap ng ating sarili. It's seeking for pleasure. No? Yung pleasure, yung ligaya na mapandaya. Very deceiving, mga kapatid. It's all about feelings. It's all about feelings. Wala na yung iyong pangangatwiran. Yung pag-iisip, sinashutdown po yung ating isip. Pinagagana yung masarap kasi sa pagramdam ito. Imagine niyo po, nung ako po'y naglalaro, mga kapatid, reason ng pagganahin, bumabagsak yung mga grades ko, lagi akong puyat, lutang ako pagka kakain sa cafeteria, masakit ang ulo minsan. Pero nandun pa rin ako, ayaw gumana ng reason. Why? Yung pleasure ang hinahanap ng sarili. Imagine niyo mga kapatid, ang buhay dapat natin, mga minamahal, is a pursuit of happiness and freedom. Diba? Yun po yun. Dapat ang hinahanap ng ating buhay, yung kaligayahan, yung freedom. Pero ang gusto po ng sarili natin, yung pleasure lang. No? Panandaliang aliw. Yung sinasabi, dapat yung hinahanap ng ating buhay kung ano yung kailangan ng ating buhay. But no, ang dikta ng ating sarili, all about pleasure. Yung po. So yun po, napakahirap. Mayroon kang pinoproteksyonan. Imagine niyo yung pakiramdam ng Diyos. Gusto ko maingatan si Michael ngayon. Pero, yung butas na sarado, sinarhan na ng Panginoon kahapon, ang gagawin ni Pastor Mike, huhukayin niya at lulusot na naman siya sa protection ng Diyos. That's why we are overcome. Tayo nadadaig ng kasalanan because of that self. So, hindi po yan hopeless, mga kapatid. There is hope, there is solution for that problem. Ang sarili. Sinabi na rin po natin ng ating pag-aaral kung paano pa yan. Ang sabi po, the solution is to look to the love of Jesus, to the love of God. When we behold the great love of God, pagka nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos, selfishness appears to us in its hideous and repulsive character, and we desire to have it expelled from our soul. So kapag nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, makikita po natin yung ating sarili sa tunay na liwanag nito. Very selfish talaga. Very selfish. So, alam niyo, nung ako po'y kinuha ng Diyos, at ito pong pinagpapasalamat ko doon po sa
computer games addiction nung ako po'y nasa college, mga kapatid. Talagang isang gabi tumutulo na lang yung luha ko. Nakita ko na yung mahal ako ni Lord. No? At nakita ko rin na ito pala, yung pleasure lang ang pinagbibigyan ko. Yung gusto ng aking sarili na maging masaya. No? That's true even in any kinds of addiction, mga kapatid. Adik ka man sa substance, adik ka man sa mga panoorin sa social media, sa laro. Yun lang po mga minamahalang ang binibigyang tuon ng ating sarili. So, let's look upon the love of God, of Jesus. At makikita natin na gusto natin yung tayo, yung original na tayo, the self, no? The old man, yung kasi yung ating sarili, yung tayo, no? Gusto nating sipain sa ating buhay, yung dating tayo. At that's very possible. Ang pangako po ng Panginoon ay, if anyone be in Christ, he is a new creature. So yun po. Now, ang gusto ko pong idagdag dito, Pastor Joby, no? Bakit hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid, in our battles? Hindi lang po si Jesus ang nagnanais sa atin ng protection. The Holy Spirit is there, no? The Holy Spirit is actively working para hindi po tayo bumigay. Tingnan niyo po, actual situation. Pakiramdam niyo po, kapag ang inyong puso ay nagmumuni-muni na parang gusto ko ng ganito, ibig sabihin yung grounds of temptation, parang gusto nating magliwaliw ng konti doon. Ramdam nyo agad yung bulong, yung paggawa ng banal na espiritu. Nandyan yung bulong, sabihin nga, wag anak, wag. Nandyan yung pinapawisan ka, yung iyong puso ay talagang ang lakas ng tibok, ano po, mga kapatid. So, the Holy Spirit is there. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. No? At naparaming beses na po sa aking buhay na yun lang pong susi talaga. Pakinggan natin yung sinasabi sa atin and we shall be protected. Kasi dalawa yung bumubulong eh. Sabi ng ating sarili, sige, masaya yan, pleasure. Andyan, nakakatuwa, pare, laban pa, atake, ganyan. So, ako minsan, mga kapatid, napakahusay ni Satanas na manukso. Yung sound pa lang, marinig mo yung sound, biglang nandun sa, alam ba, yung laro ko nilalaro noon, tumatatak sa hindi ko alam kung sa consciousness or subconsciousness, mga kapatid. Pero makikita natin, na talagang idinidiin sa atin. Marinig ko pa lang yung sound, mga kapatid, bumabangon agad yung pleasure. Kahit na ako'y kinuha na ni Kristo, bumabangon yung pleasure. Kumbaga sa patay, napapanood nyo sa mga horror na pelikula, mga kapatid, nilibing na, tapos biglang ang ending may lumabas na kamay. Parang ganun po yung ating buhay, mga kapatid. Patay na. Tapos biglang may bumabangon uling pleasure, mga kapatid. So, ang kailangan lang doon na hayaan natin yung banal na espiritu na para siyang may pamukpok, yung kamay na lumitaw, pukpukin uli para pabalik sa libingan. So, ganun. When we die in Christ, ay kailangan pong ganun. Ito po magandang ginagawa ng banal na espiritu. Pag nakinig po tayo, we will be protected. You know why? When the Holy Spirit, sabi dito, glorifies Jesus Christ, our hearts are softened and subdued. Napapalambot po yung ating puso. Ang kapangyarihan po ng banal na espiritu ay parang yung kapit na nung ikaw ay tumawag ng Lord, save me, Holy Spirit, tulungan niyo ako. Biglang bumibitaw sa inang ganyan. Mga kapatid. This is experience. It's not just theory, mga kapatid. Ito po ay karanasan na mararanasan po natin sa araw-araw. No? And the grace of Christ transforms our character. So nawawala na po yung sarili. Yung dating si Michael na addict sa laro, hindi na. No? Si James na
ML fanatic. Hindi na siya ganon. Makikilala na ngayon siya na si James na missionary ng Diyos. So ganon, mga kapatid. It transforms our character. I especially identify with the youth, mga kabataan. Naintindihan ko ang maraming tukso sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, mga kapatid. No? Addiction dito, addiction dyan. Mayroon pong disenyo si Satanas na addiction sa mga kabataan nating lalaki. Mayroon din po siyang mga invention at addiction para sa mga babae. Talaga nating mga kabataan ay wala pong takas. No? Nakakalungkot. Pero mga kabataan, kung kayo po'y nakikinig, you have hope. Kapitan nyo si Jesus Christ. Ano po? Kapitan nyo. Ito lang ang ating protection. Our only safeguard. Our only safeguard. Mga anak, yun po ang ating gawin. At ito pa maganda. Gusto ko po yung sinasabi dito na Christ will never abandon the soul for whom He dies. Alam nyo, sa mga laban, kung ano mang laban o kung ano mang isang uri ng pagpupursige sa negosyo man yan, madalas tayo makaranas ng mga atrasan. Pare, tayo kapatid, tayo tulong. Pero mamaya, mapapansin mo, ikaw na lamang. Tayo prayer warrior, sister, ganito. Okay. And then later on, ikaw na lang yung nananalangin, mga kapatid. So minsan bumibigay. Partner tayo kay Jesus. No? Partner tayo kay Jesus. Sinasabi po dito sa ating pagbulay-bulay na tayo ay pwedeng iwanan siya. No? Pero sabi doon, Christ can never turn from one for whom He paid the ransom of His own life. So, yun po, no? Tayo pwede pa nating iwanan si Jesus eh. Pero si Jesus, hindi tayo iwanan. Jesus Christ will never leave the soul. Alam niyo po, gusto ko pong idin dito na pag iniwan natin si Jesus, tiyak po na matatalo tayo ng tukso. Dahil si Jesus lamang po ang tagumpay. Si Jesus po ang tagumpay laban sa anumang tukso. Okay. Last point po na gusto ko pong banggitin sa atin, mga kapatid, kung bakit po hindi tayo nag-iisa, ay ito pong mga angels. Nandyan din po sila. Nandyan din po sila sa ating laban. Ang ganda, no po? Jesus Christ is there. God is there. Our Father, of course. Ang Holy Spirit ay nandyan. Ang mga banal na spirit, ang mga banal na anghel ay nandyan. At ganun din po, itong ating labanan. Kasi kuminsan, nakapokus tayo sa nakikita ng ating mga mata. Nakapokus po tayo sa ito yung actual. Alam niyo mga kapatid, marami pong reality sa ating buhay, hindi nakikita ng mata. That's why, ang sabi nga po ng ating pagbubulay-bulay, should our eyes be open, makikita natin na sa isang nakikipaglaban sa tukso, nakapalibot po pala yung mga anghel. Anong ginagawa ng mga anghel? Nakahalukip-kip lang, no? They are very active, encouraging, helping the tempted ones. No? At ito pa maganda, yung binigay po sa atin ng Diyos ay matinding kapangyarihan. No? Sabi nung isang text, mga minamahal, sa Luke chapter 10, no? Gusto ko itong talata na ito. No? Sabi ni Jesus, I give to you power. Hindi takot ang binigay sa atin. No? Takot sa COVID, takot sa kung ano. Sabi niya, I give to you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Hindi lang po power sa isang angel ng kaaway. Hindi lang po power kay Satan mismo, kundi sabi na, over all the power of enemy. So lahat po yan. Package po yan, mga kapatid. And nothing shall by any means hurt you. Kapag tayo po ay na kay Kristo, no?
parang yung tatay, o parang magulang, di ba? Pag nandyan yung magulang mo, walang gagalaw sa iyo. Walang, sa mga bata, maliliit na bata, lalo na yung mga binubuli sa school. Pag nandyan yung nanay niyo, walang bubuli sa inyo. Nandyan yung tatay niyo, walang bubuli. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Kumbaga ay kapit tayo sa saya ni Jesus. Kapit tayo sa palda ni Jesus. Parang ganyan, mga kapatid. Nandun lamang po yung ating safety. Nandiyan po yung ating protection. So, He has given us power. Sabi nga po ng Romans chapter 8, if God is with us, who will be against us? Ngayong araw, mga kapatid, sigurado, marami pong tuksong iharap sa atin si Satanas. Jesus is praying, na tayo'y magtagumpay. Kagaya po dun sa experience ni Peter, sabi dun sa Luke chapter 22, 31 and 32. Satan desired to have you. Hindi po tumitigil si Satanas. Sabi ko nga po sa inyo, ang kanyang tema ay, I will go. That he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith fail not. Mga kapatid, sana hindi tayo biguin ang ating sarili. Ating sarili, ating taliang masyado. Self-control. Through the power of the Holy Spirit, we can control ourselves kung saan niya gusto. At alam nating hindi yon bakuran ng ating Panginoong Yesus. Huwag ka dyan sa bakuran yan. Dito ka lang. So let's keep ourselves at bay, mga minamahal. Sa kapangyarihan na hindi galing sa ating sarili, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So, I think yan lang po, Pastor Juby, ang nais ko pong ibahagi sa ating mga kapatiran. Yan. Maraming salamat, Pastor Michael, sa iyong pagbahagi ng ating pong topic. Walang anuman po. You are not alone. Ako po tayo sa ating mga reflection. Alam niyo po yung salitang you are not alone. Yan po'y ginawang awit ni Michael Jackson. At talagang yung awit na yan ay tumatak sa napakarami pong mga tao. Kahit po mga Pilipino, inaawit po yan, sikat na sikat. Kasi yan ay kanyang pangako o katiyakan na si Michael Jackson ay sinasabi sa kanyang milyon-milyong mga fans, hindi kayo nag-iisa. Maaring alam ni Pastor Michael yung awit ni Michael Jackson. Oo. Ang karugtong nun, Pastor, I am here with you. Ang problema I am here with you. I am here to Michael stay. Jackson ang kasama. Siya nga. Pero originally ay dapat yun ay si Jesus. Yan. Kaya yun ang aking binabanggit po kung paanong ang tao, ang sikat na singer na si Michael Jackson ay kinakanta yan at sinasabi sa kanyang napakarami, milyon-milyong mga fans na you are not alone. Nauna na po ang Panginoong Jesus na sinabi sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga followers, hindi ka nag-iisa. At pag ang Diyos po ang nangako, ay tiyak po na talagang totoo. Ay ang tao pagka nagsabing, alam mo, hindi ka nag-iisa, hindi kita pababayaan. Amen. Pagka meron ng problema, yung nangako sa atin na nagpaasa na sabing hindi ka nag-iisa, ay wala na, iniiwang ka. Pagka tayo'y sagana, ang tao ay maaaring may pera at may pakinabang, marami tayong kaibigan. Ang dami nating karamay. Pero mga tao, pag nahulog na sa pagkakasala, pag tayo bumagsak na down na tayo, lumilingon tayo sa kaliwat kanan, ay nasaan na sila? Nasaan na yung mga kaibigan kung nagsasabing, hindi ka nag-iisa, narito kami sa likod mo. Ay ganyan po ang tao. Subalit, parang yung alibugang anak, Pastor, Kung marami siyang kabuhayan, marami ding kaibigan, daming barkada, Pero nang wala na. Wala na. Pagka wala na. Doon mo malalaman ang tunay na kaibigan. Kung ikay wala na, ay nariyan pa rin. So ang puntos po dito, mga kapatid, mga kaibigan, iba po ang Diyos pag nangako. Talaga siya tunay at tapat sa kanyang pangako na sinasabing
hindi ko kayo pababayaan, hindi kayo nag-isa. Yun ang sabi niya, I will never forsake you, I will never leave you. At Yo. mga kapatid, hindi lamang pangako ito ng Panginoon, ginawa niya, binigyan tayo ng Parakletos, binigyan tayo ng Comforter, ang Holy Spirit, na bagaman physically, walang Panginoon sa atin dito sa lupa, ang kanyang banal na Espiritu ang kasama natin, mga aliw, gabay, at bukod sa Holy Spirit, Pastor Michael, nariyan pa ang ating Anghel de la Guardia. Oo. Nariyan ang mga anghel na nagbabantay at ang sabi nga rito, itinataboy ng mga anghel ang masasama. Kita mo, hindi po talaga makakalapit sa atin. Pero bakit minsan nakakalapit? Yan, bumabalik po tayo sa ating mga dating devotional ng ilang mga umaga kasi po nawawala ang focus natin sa Panginoon. Yun. Kasi po yung ating puso ay sa halip ang Panginoon ang nasa ating puso, aba ay ating minsan itinatabo yung presensya ng Panginoon at ang masamang espiritu po hindi na po yan nagpapaalam, talagang pinaposes na lamang po tayo pagkita niya na wala po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang reflection ko dito kahit sa aking buhay ay pag talaga pong napupokus sa ibang mga bagay at pakiramdam po na alam mo, Pastor Michael, minsan, kagaya sinabi nung nakaraan, yung minsan pag mataas ang naabot nating pinag-aralan o edukasyon, pumapasok po yung para bagang magaling naman ako. Yan. Parang sa tingin ko sa sarili ko, Kaya ko. kaya ko ito. Bakit kailangan ko pa ang tulong? Bakit kailangan ko pa ang Panginoon? Yung po, doon po pumapasok po yung ganong mga temptation sa atin. Pero yun po'y masama, yun po'y kasalanan, yun po'y hindi na pagtitiwala sa Panginoon, pagtitiwala na po sa ating sarili. Kaya napakahalaga po ang pagsuko, submission, pagsunod sa Panginoon upang ating maramdaman na talaga kung tayo'y tao, mahina, na pwede po tayong maibuwal ng kaaway. Kaya dapat po, lagi Pastor Michael, ito sinasabi ko, sa panalangin ko, hindi ako nagsasabing, Panginoon, hawakan ko ang iyong kamay. Aking panalangin, Panginoon, hawakan mo ang aking kamay. Bakit po? Pag ako ang humawak sa kamay ng posible kung ako ay makabitaw. Yung panalangin ko, Panginoon, ikaw pong humawak sa akin. At pagka ikaw po ang humawak sa akin, sigurado, hindi po ninyo ako bibitawan. Yan. Katulad yan sa paglakad natin, Panginoon, yung akin pong mga paa, kayo po ang gumabay. Kayo po ang manguna sa akin. Para mararamdaman na talagang Panginoon po ay hindi po nangiiwan. At siguro, ano tayo ng ilang time, Pastor, naalala mo yung panaginip ng isang lalaki na he was walking along the beach. Yung I had a dream na naginip siya na ang sabi niya, siya naglalakad at nakita niya ang dalawang set ng footprints. Yung footprints in the sun. In the sun, yes, tama. Pero ang sabi niya, bakit sa panahong ang dami ko ng problema, nakita ko na lamang ang isang set ng footprints at ang kanyang iniisip, naku, pinabayaan na yata ako ng Panginoon kung kailan sa mga madidilim na oras ng aking buhay, bakit nung masagana ako, dalawa ang set ng footprints sa akin at sa Panginoon, pero ngayon ako'y naghihirap, maraming pagsubok, bakit isa na lang? Yun ang akala niya, pero anong sagot ng Panginoon? My child, my precious child, yung during the time of your troubles, nakakita ka lang ng isang footprints, pero yan ay hindi mo footprints, hindi mo yapak yan. Yan ay sa akin. At yung panahong yan, ikaw ay aking kalong-kalong. Ang ganda, no, Pastor Mike? Mga kapatid, mga kaibigan, yun po yun. Kalong-kalong tayo ng Panginoon. Hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Babalik ko po kay Pastor Michael sa kanya pang conclusion at maaaring appeal. Actually, Pastor, yung sinabi mo kanina, no, yung hawakan tayo ng Panginoon. May quotation dito sa ating pinag-aaralan. Sabi Yes, dito, live in contact with the living Christ. Living Christ. So, siya po ay buhay. Buhay yung ating Panginoon. At ang sabi dito,
and He will hold you firmly by a hand that will never let go. Tayo na lang mga kapatid kung tayo na lang ang bibitaw. Pero ang Panginoon, pagka tayo kinapitan niya, hindi siya bibitaw. Malibang yung talagang willfully. At kaya yan ang marami nating karanasan kung bakit tayo po nahulog sa tukso. So willfully, talagang kumbaga sa mata na nakakapit ng ganyan. Pero pilit na. No? Ay, sabi pa dito, Pastor, Sige po. know and believe the love that God has to us. So ating alamin at paniwalaan. At ito pang siguro kung bakit po hindi pa tayo masyadong konbensido sa pagtatagumpay, kung bakit madalas sa ating buhay tayo'y nadadown, tayo bumabagsak. Yung know, yung part ng knowing, hindi natin alam. Pag sinabi pong alam, yung danas ba, hindi natin naranasan, kaya hindi natin masampalatayan yung pagmamahal na meron ang Diyos sa atin. So know and believe, mga kapatid. Alamin natin, maranasan natin. Yun ang challenge natin. Maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Ang ganda ng sabi dito, no? The love of God is a fortress impregnable to all the delusions and assaults of Satan. So yung pagmamahal po na yan, hindi po kayang lusutan ng anumang pandarayan. Hindi kayang lusutan ng mga pandarayan. Okay, Pastor? Mr. Mike, okay na? Ayan, akala ko. Okay, so salamat ng marami po sa Pastor Michael sa napakaganda pong ating pagtalakay ng devotional ngayong umaga. Talaga po mga kapatid, wag po ninyong mararamdamang kayo nag-iisa. Ang Panginoon po kailanman ay hindi po umaalis, lumalayo sa atin. Tayo lamang po ang mga taong gusto rin lumayo sa Panginoon. Okay, dadako na po tayo sa ating mga greetings, prayer requests, and thanksgiving. Pastor Mike, meron kayong gusto pa sabihin? Ino-note ko lang, Pastor, yung mga sinasabi mo, ay yung mga prayer, ano? Prayer. Sige po, para mapakarami ng ating mga prayer requests. Ano po? Ayan, sige, mabilis lamang pong pagbati tayo. Yan, binanggit na nga po kanina, si Ate Shirley Azul, good morning. Flor Imata, magiting ko na lamang po, Maria Luisa De Leon, nanood sa atin. Si Ma'am Des Danga Dayo, Michael Sara, yan, elder po dyan sa San Pablo, Mylene Lubugan Magpantay, good morning. Si Kuya Luis Burillo, ayan, atin din pong speaker yan sa darating na Webes. Si Annie Belonza, good morning. Opel Macasero, good morning. Jocelyn Lucis Pimentel, good morning. Brother Rudel Lim, good morning po. Myla Binabay, good morning. Delia Imata, good morning po, Ma'am Delia. Sister Emma Orozco, good morning. At ito po, meron na tayong request mula kay Ma'am Desanga Dayo. Great morning o Monday morning po sa inyong lahat. God bless us all. Patuloy po tayong mag-iingat. Nagpapasalamat po kami sa inyong panalangin sa aming pamilya dahil nalampasan po namin ang isa sa mahigpit na pagsubok. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga anak. Maraming salamat po, Pastor Joey, sa ganitong programa na meron tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ma'am Desanga, thank you very much po. Pero ang atin pong higit na pasasalamatan ay ang Panginoon. Yan. Ginagamit lamang po itong ating program para po maabot kayo, karoon tayo ng pag-aaral at sa pamagitan po ng panalangin. Pero higit po natin pasalamatan ang ating Panginoon sa kagalingan at paggabay na nalampasan po ninyo ang napakatinding pagsubok. Praise the Lord po. Si Marie Purelda Palog, good morning. Si Ma'am Girly Pahiluces, good morning. Ma'am Daisy Villaverde, good morning. At si Jen Lat Azul Flores, good morning po from Sibul, San Miguel, Bulacan. Aba, taga Bulacan pala si Ma'am Jen. Good morning po dyan sa mga taga Bulacan. Ira Rodriguez, good morning din ma'am. Ma'am Girly. Si Rose Ledesma Reyes, good morning. At si Brother Richard de la Cruz, yan sa San Pablo.
Pero yun po yung member Brother ng Richard. Yes. Santa Lucia sa Dolores. Ninita Estremera, good morning po Pastor and all viewers. Good morning din po. Si Ma'am Fern de la Torre Paras, good morning. Si Ma'am Opo. Zaida, ayan, nagbabalik si Ma'am Zaida after ng kanilang weekend sa bundok. Sabi, happy blessed morning to all. Thank you Lord for another day. God bless us all for this week. Thank you Ma'am Zaida. God bless din po. Ayan, iting elder dito sa Lutukan, si Brother Rene at Baby Sayat. Good morning po sa lahat. God bless us all. Si Sister Politz Mercado, ayan, isa sa ating top fan, number 1. Politz, good morning. Si Ma'am Lani Orbeta Mendoza ng Talaan, good morning. Si Ate Pede Mesa, good morning, dyan sa Macau. At yan, binanggit na kanina ni Pastor Michael, si Pastor Renan Terada. Yan, bumabati sa atin ng good morning, Pastor Renan Terada, dyan sa may kanyang Padre Burgos, ano po, dito sa Quezon. At hopefully po, Pastor, magkaroon ka ng internet na malakas ang connection para ikay makapag-speaker din dito. Esmeralda Minda Vivido, good morning po. At si Brother Richard, po sa atin ng good morning. Mavic De Leon Dael, good morning. Si Hedrick Ranyola, good morning. At si Adelaida Malibiran, dyan sa Australia, good morning. At ito po, si Beth Opel Macasero, pasasalamat sa kaarawan ng anak ko. Si Joey Christine M. Guevara, birthday din now friends ko, Filino Gutierrez Jr. at April Aquino, thank you po. Ayan. So salamat po. Ayan, mga pasasalamat sa birthday po ni Joey Christine M. Guevara at si Filino Gutierrez at si April Aquino. Happy birthday po sa inyo. Si Sister Rowena Sanusi Bughaw, ang sabi po, blessed morning po. Pastor Juby, Sir Estrada at Pastor Michael Dalida, to God be the glory. God bless po. God bless po. Blessed morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Salamat, Sister Rowena. Si Lucila, si Beda Halos, good morning po, hope and love. Happy viewing po sa lahat na sharing po ng hope and love na nakasama at naging friend sa Chatu. Ayan, ito po yung kanyang facility kung kaya saan po siya ay na-isolate. Si Heidi De Leon, blessed morning everyone. Praise you Lord, O Lord, for another day of life. Febicada, magandang umaga po sa lahat. Pray po muli ang aking lahat na karamdaman na patuloy pagaling na maraming salamat po. Yes po, Ma'am Feby. Si Cesar Alhamra, good morning po sa lahat ng viewers ng Hope and Love Family. Nanonood sa atin si Ate Mavic De Leon, si Babiera at si Marivic Simpao. Good morning po sa lahat, Pastor. Pakisama po sa prayer na mawala po ang hilo ko at medyo naninikip ng dibdib. Salamat. God bless us all. Yes po, pagaling kayo, Ma'am Marivic. Sana po ay mawala na yung inyong hilo at gumaan na po ang pakiramdam. Si Marcelito Brillion, nanonood po mula sa Canada. Aba, binabati po natin si Sir Brillion, ang kanyang family at lahat po ng mga nasa Canada na mga kababayan natin. Si Jane Sibo, good morning. At si Corazon Tangunan Banaga, good morning din po. Marilo Sevilla, good morning. Si Ma'am Shoni Sarmento, good morning. Maricaro Mindoro, good morning po, Pastor Garbage, good morning. At si Ma'am Winona Credo, ito po yung ating sharer. Kita po yan. Salamat po sa lahat ng ating sharer ng ating pong program. Si Ma'am Besisio, good morning. Yan, si Ma'am Lerna Maestra Benavides, good morning po. Si Gideon Pahikulay, yan, bumabati din po sa atin ng good morning. Ayan, at din po, ang sabi ko din, good morning. Kabatch nito si Gideon. Ayan, si Pastor Juby, bumati din, Bumabati din po ako sa inyong lahat, mga kapatid. Flor Villanera, good morning. Ma'am Hazel Moico, Norlina Garcia Angel, good morning. At ito, mayroon prayer request. Si Cesar Alhamra, Pastor, isama po sa panalangin ang aking mga anak at manugang. Sana matanggap sila sa inaplayan na trabaho at ganoon din kay Ma'am Juliana Bulaong Yubal. Yan, si Ma'am Pearl nanonood.
At si Marilyn Laurel, magandang umaga po, Pastor, at sa Hope and Love family, muli pong pasama sa panalangin ang aming kalusugan na laging ligtas at manatili, masigla, ang pananampalataya at pasama din po ang pamilya ng Iracho. Salamat po. Amen. Yan, ito pong Iracho family ay mga masisiglang kapatid natin sa panukulan. So sila po ay, alam ko, ito ay nasa ospital ang Nanay Ellie at ilang kanyang mga anak dahil po sa COVID. Panalangin po natin ang Iracho family ng panukulan. Si Ma'am Judy Moleno, good morning, Pastor. Tita ko po. Ha? Tita? Opo, from Bicol po yan. From Bicol. Ayan, so marhay good na morning. aldaw, marhay na aldaw na aga sa indong mga tugang dyan sa Bicol. Ayan, magayon man, magayunon. Ayan, natuto tayo ng kaunting Bicol. Rowena Abaya Castillo, good morning. Good Si morning. Medi Pascua, Pastor Mike. Ayan, si binabati Tita ko Medi. Oo. Sa Mindoro pa po yan. Aba, sa Mindoro, akala ko ito Oo. dyan sa iyong district sa San Sa Pablo. Mindoro po, may-ari ng radyo. Aba, salamat Ma'am Medi Pascua sa inyong panonood. Sana inyo kaming maihok sa inyong radio program tuwing umaga. Rowena Reyes, good morning. At si Ma'am Shoni, yan, ito Ate po. Weng. Oo, sabi niya, good morning Pastor Juby at speaker at sa lahat. Pakisama sa prayer ang aking balae, Rosalinda Bukala Ibanez. Napakasakit ng kanyang pas at binte. Patuloy din po prayer sa AUP frontliners at mga COVID patients. Yan, si kanya pong balae, ito'y nanay ito ni Pastor Jeriel Ibanez, Rosalinda Bukala Ibanez. At yung pong AUP, Pastor Mike, nabalitaan ko, ay napakarami daw ngayon ang nagpa-positive. Okay. So, panalangin po natin ang AUP, yung mga naging positive, at lalo na po yung mga frontliners, kagaya ni Dr. Sharon Sarmento Ibanez at iba pang mga frontliners. Si Ma'am Presi Mercado, good morning dyan sa US. At si Ma'am Noemi Padalyan, ayan, ito si Ma'am Noemi, Ate Noemi, speaker po natin. Yan, speaker natin kahapon. Sabi niya, thank you Lord for the love that is selfless, sacrificial, and reconciling. Praise God that He never leave us when we are down, but He lift us up. Good morning, Pastor Juby and Pastor Mike. Blessing Good morning to you. po. Good morning po. Yan, hindi na naka-join sa atin si Ate Noemi sapagkat yan, ang kanyang ipanalangin, Pastor, ang kanyang apo may lagnat daw. Po, sama namin sa panalangin. Si Ma'am Des Angadayo, totoo po, Pastor Mike, si Jesus lamang po ang dapat nating kapitan. Wala nang iba. Bagamat tayo ay nagkukulang, pero hindi niya po tayo iniiwan. Only Jesus. Thanks for the inspiring message. Parang yung awit, Pastor Joby, ano? Parang awit. Only Jesus can satisfy your soul. Yes, tama po. Si Benji Laguador, good morning, nanood sa atin. Moses Dabu, good morning. Oh, Ate Brother Benji, Moses, good morning. kilala pala ito ni Pastor, si Moses. Yes. Ate Beng Alinsonorin, good morning. At Mr. si Beng. Ana. Okay. Si Ana Marie, ba, ito yung aking mga kamag-anak. Ate Marie, Yan, from ito yung Luma. mga taga-Lumang Bayan. Mga dating member, distrito mo, Pastor. Pastor Michael, salamat po sa mensahe. God Masigasig bless nating po sa iyong kapatid. ministry. Nag-request po siya, pakisama ang nanay ko may sakit at mga hipag ko at kapatid may mga trangkaso. Usok-usok po talaga ngayon ang trangkaso. Ingat po tayo, mga kapatid. Maraming tubig, mga kapatid. Marami. PDMesa, walang forever po sa tao pero sa Panginoon meron tayo forever. Ang Amen. ganda ng Ayan, ang ganda Sister ng Beth. reflection at ito'y hugot. Hugot ito ni Ate Ning. Ito'y friend na friend po natin nasa Macau ngayon. Yes po, sa Panginoon lang may forever. Si Ma'am Malu o si Ma'am Maria Luisa de Leon, Pastor, kasama sa prayer si Sister Rowena de Leon. Aba, kilala natin to. Asawa ito ni Brother Rick de Leon. Masakit po ang kanyang sikmura. 1 week na po ay pagalingin ng Panginoon. At si Wilma de Leon Baez na laging
pakiramdam ng pagkahilo. Ipuin ang mapagpalang kamay ni Jesus na pagalingin siya. Yes po, Oo. Mama Lo, panalangin natin si Ate Rowena at si Sister Wilma. O talaga po. Subukan nila pastor yung dito Yes, pastor. doon po sa amin pag masakit ang tiyan nilalagaan ng bayabas Very effective Tama na yun. nilagang Oo. bayabas yung pinaglagaan. Tama po. At kahit nga kahapon kami ay nagkaroon kami ng pagdalaw sa isang pamilya, ay nagsuka itong aming bunsong anak, si Gustavo. Tapos ay akin namang asawang si Carol, medyo sumamang pakiramdam, kaya talagang uso po ngayon. Po, so pwede nga po yung mga herbal natin, yung mga bayabas. Si Ma'am Cynthia Mayo Cueto, good morning ma'am. Si Tita SP Micaela Catalan, good morning po dyan sa, alam ko, sa Taiwan. Ayan, nanonood. Si Tita Litlet, good morning po. Salamat sa inyong panonood dyan sa Taiwan. Ito, mahirap ang pangalan nito, si Ayoj. Hindi ko pero Torre ang apelyido. Good morning. Baliktad, Joel Torre, di ba? Joel Torre. Salamat po sa words of wisdom. God bless you Joy all pala, watching from, yes, from Lubang. Naalala ko na. Kumusta Joy po? Torre, Good morning po sa lahat ng mga taga Lubang. Ako Pastor Michael ay nadistino dyan. Taong 2003. Yan, talagang napakasarap po dyan sa Lubang. Ang ganda po ng karagatan at ang mga tao, mga kapatid. Ayan. Si Ate Shirley Azul, patuloy po sa panalangin. Si Nana Tinay Ascaraga, sana gumaling na siya sa karamdamang pinagdaraanan, nahihirapang huminga at laging pagod. Salamat po. Nanay Tinay, pagaling ka po. Ang hirap po, hindi po namin kayo basta madalaw sapagkat kayo nasa ospital. Pagaling po kayo. At si Ma'am Noemi Padalyan, please include in your prayer po my grandson. Ayan, ito na nga yung kanyang apo. Si Kyle, he is not feeling well. Yes po, Ate Noemi, sasama po namin sa panalangin. Tuloy-tuloy po tayo. Marami pang nanood sa atin. Benji Manrique Veloso, of course, si Ate Noemi, sabi niya, thank you for watching. Kumusta? Stay safe. Si Quinley Padrikila, ano kaya ito ni Pastor Padrikila? Taga Mindoro din yan. Pero nasa ibang bansa, si Brother Quinley. Ito parang first viewer ito, first time yan na pansin ko. Quinley Padrikila. Ayan, kung kayo man po'y kamag-anak ni Pastor Lemuel Padrikila, good morning po. Salamat sa inyong panonood. Opo. Si Ma'am Mirna Maestre Benavides, napakagandang message, Pastor Dalida, Pastor Juby, precious Lord, take my hand. Thank you kay Lord. Ang ganda ng awit na yon. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Let me stand. Talagang po. Ayan, kaya si Ate Emma at si Kuya Luis talagang sabi amen. At si Ma'am Imelda Abugan, good morning. Si Ate Shirley, isama din po natin sa panalangin si Aida Odias. Si Ma'am Aida at si Tata Iseng Odias na may karamdaman, sana po ay magsigaling na silang lahat. Yes po, Ate Shirley, Ma'am Aida, pagaling ka po, at si Tata Iseng Odias. Of course, nanonood, nakapuso po sa atin, Pastor Michael, ang pinakamagandang babae sa balat. Hindi ko kilala yan. Batiin mo ang iyong magandang wife. Ayan, sumusuporta. Ito, nasa harapan ko. Good morning. Good morning, Ma'am Lizel, Dalida. Thank you sa inyong support at sa pagpaintulot na si Pastor Michael ay mahiram namin sa programa ng Hope and Love. At God bless din sa inyong ministry sa Lifting Christ ni Pastor Brian Tolentino. Panoorin po natin kasi ang oras naman nila ay 4 o'clock. Ayan. At of course, salamat po sa Lifting Christ. Nagising ng maaga yung mga viewers ninyo. At pagkatapos ng Lifting Christ, Pastor Mike, ay tumutuloy dito sa atin. Marami. Parang session, Pastor Jube. Parang session, Oo, parang meron Sabbath school, may hour of worship. Opo. Kaya, atin pong suportahan lahat po ng online ministry. Yan po iisa ang layunin, wala po yung competition, lahat po i-share para po yan sa ating lahat at sa ating mga kaibigan. Kaya thank you, Ma'am Lizel Dalida at si Ma'am Juliana Bulaong Yubal. Good morning to everyone. Pakisama sa prayer ang aking mga kaibigan
na may mga karamdaman. Maging negatibo daw po sana ang lahat ng result ng lab ni Ma'am Baby Dapog at maging successful po ang aming Bible study ni Sir Cesar. Nanonood si Sir Cesar Alhambra ngayon. God bless po sa Hope and Love family. Thank you Ma'am Juliana Bulaong Yubal at sa iyong gawain bilang literature evangelist. God bless po. Si Ira Rodriguez, pasama po sa panalangin ang kapatid ko na si Irish. Siya po ngayon ay may bali ang kanang braso. Maraming salamat po. O pagaling ka, Irish. Sana yung iyong braso ay bumalik na. At yung bali ay manag-uli na. Si Ate Emma Orozco, pasama uli sa panalangin ng aking anak na si Mark David Orozco. Naka-quarantine din po siya, Pastor. At si Rudy Mark Orozco, nasa Taiwan. Ingatan po siya sa kanyang pagbabike. Pastor, marami. Aba, oo nga, marami ngayon ang nagbabike. Ako nga, gusto kong magbike. Wala pa lamang bike. Ayan. Maria Teresa Ledona Ramirez. Aba, parang kilala ko ito. Ito'y butihing may bahay ni Kuya Ariel Ramirez. Kuya Ariel, good morning. Good morning po sa ating LA Force. Yes, ating mga literature evangelist. Good morning po. At sana po ay pagpalay ng Panginoon ang iyong paglilingkod sa kabila po ng may umiiral na GCQ. At makarating po kayo sa Candelaria, Chaong, kanya kasi yung area ni Kuya Ariel. Si Ate Beng Alinsenorin, Pastor, pasama sa prayer ang TOR o Transcript of Record ni Ivan. Saka po ako medyo masama ang pakiramdam ko at si Noel sa kanyang pag-word. Salamat po. O pagaling kayo, Ate Beng. Talaga ngayon ba, Pastor Michael, napakaraming masasama ang pakiramdam dahil sa matinding init. Noon naranasan natin. So God bless kay Ivan sa kanyang, sa kanyang transcript of record at si Brother Noel sa kanyang trabaho. Si Ma'am Cathy Pablo, good morning. Keep on praying muli. TY, thank you. God bless. Yes, Ma'am Cathy, patuloy kayong mag-operate dyan sa inyong paaralan sa Santa Rosa. At Norlina Garcia Angel, prayer for him, ate. Yan. At si Pastor Renate Rada, yan, sabi, thank you po sa pagbati, Pastor. Dalangin ko magkaroon ako ng pagkakataon na maging kabahagi ng devotional na ito. Yes, you're very much welcome, Pastor Renate. Bago ako mailipat sa Occidental, ililipat na pala si Pastor. Bago ako mailipat sa Occidental Mindoro sa May 11. May lipatan pala, Pastor Mike. Oo. May lipatan pala, no? So, sa May 10 ka, Pastor Ray. Oo, taga-Occidental Mindoro na pala si Pastor Ray sa May 11. God bless po sa ministry niyong ito. Pastor Rerante, please i-PM mo po ako kung sakaling ikay nasa Lucena at malakas na yung iyong signal ng Wi-Fi at ikaw ay magiging ating speaker. At God bless sa iyo. Ikaw pala ididestino na sa Occidental Mindoro. Taga-Occidental na rin po kami. Ay taga-Sablayan po ako, Pastor Renante. Kaya magkikita tayo doon o kaya ang aking nanay, Sarah Estrada, naroon sa Paradise. Okay, so salamat Pastor Renante. Kay Ma'am Heidi De Leon, amen. Thank you po sa mensahe. Pasama po sa prayer ang pamangkin namin na si Wilma De Leon. Ayun, ito na nga, binanggit po kanina na mawala na ang kanyang pagkahilo at palpitation. Aba, ito sa puso, Salamat po. Okay? So si Ma'am Presley Mercado, pag-greet po birthday yung aking si Colin Ramos. Aba, Colin Ramos, happy birthday. God bless. Rowena Reyes, good morning. Dolores Kalayag. Si Ate Weng. Oo, si Ate Weng, Rowena. From Singapore yan. Yes po. Ang sabi ni Dolores Kalayag, request prayer for my husband, Noming Kalayag. He is in the hospital, has colon cancer. Yes po, Ma'am Dolores Kalayag, amin po ipapanalangin ng yung mister si Sir Noming. Jane Gandeza, magandang umaga, Hope and Love. Good morning po. At si Ma'am Pearl, nananalangin po siya sa lahat ng COVID patients. At na yan, si Kuya Ariel De La Roca Ramirez. Good morning po, Pastor Juby at Pastor Michael. Good morning po, Good morning, Kuya Ariel. Yan, God bless po sa inyong ministry. Lahat po ng person ng literature evangelist. At si Ma'am Pearl De La Torre Paras, pasama po sa prayer, pamangkin ko si Jetro na may magka-work na. Salamat po. At si Libran Balani Dalaguan, good morning po, watching here from Hong Kong. Aba,
Salamat, Ma'am Libran. Sa lahat po ng nanood dyan sa Hong Kong, good morning po. Maaring mga kaibigan kayo ni Ate Noemi. Benji Laguador, ipanalangin nyo nga po magka-work na anak ko si Jimwell Laguador. Yes po. At si Ariel De La Roca Ramirez, pray po natin si Ma'am Yannick Constantino, siguro po ito, ano? May bara po ang puso, dapat ay mag-undergo ng angioplasty. Ayan, yes po. Ngunit nang mapayuhan natin ng smoothie drink of fruits and vegetables ay gumagaling. Amen. Kaya mabisa po talaga yung mga Smoothie, natural prutas at gulay. gulay na ginagawang smoothie. Talaga pong napakabilis niyang pumasok sa ating bloodstream at nakagagaling po. Yes po, Kuya Ariel, sama namin si Ma'am Yani. Palagay ko yung Constantino po yan. Ano. Pagaling ka, Ma'am Yani. Onji Babiera, pasama po sa panalangin ng kapatid ko, Joel Babiera, may sakit po. Yes po. At si Ate Marilyn Ilagan, good morning. Pede Mesa, good morning po, Pastor, sa inyong lahat. Pakisama naman po sa prayer, alaga kong baby. May sakit po now. Thanks po. Ayan, sa Macau, si Ate Ning, Ate Pe, may sakit yung alaga niyang baby. Si Rosendalyn Clemena, good morning. At si Olive Esquero, ayan, ito palagay ko yung kamag-anak ito ni Pastor Jerome Esquero. Good morning po. Pwede pong pray, Pastor, sa anak kong bunso. Masama po ang karamdaman niya ngayon. May lagnat po siya ngayon. Nahulog po siya kasi sa kama. Oh, naglalaro po sila. Marami pong salamat. God bless po. Yes po, Ma'am Olive. We're going to pray po ng inyong bunsong anak na siya po ay gumaling. Okay lamang po siya. Si Ma'am Wilma Baez, amen, salamat po. Walang anuman, Ma'am Wilma Baez. Dako lang tayo, Pastor Mike, sa aking isa pa, sa aking Juby Sarte Estrada na ating Facebook account. Maraming nanonood. Ang aking nanay, Sara Estrada, good morning. Bumabati sa atin. Nena Ismilio, good morning. Si ating kaibigan, si Dondon Giginto, diyan sa Mamsi. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, ganun din po sa inyo speaker o sa inyo pastor. God bless po sa inyong programa. Si Ma'am Vilma Rodelas diyan sa Sablayan. Good morning po Pastor at Pastor Michael. Thank you Lord. Thank you at lagi namin kayo nakakasama sa worship every morning. Pakisama Amen. naman Si Jesus po kasama natin lagi. Pakisama naman po ang aking pamangkin na manganganak po at due date sa April 15. Aba, malapit na yon. First Kanino baby po? Ang pangalan ay Cheryl Felipe po, taga San Agustin, Sablayan. Thank you po, Pastor. Aba, mga kadistrito namin ito. Yes po, Ma'am Vilma Rodelas, panalangin namin si Cheryl Felipe sa kanya pong panganganak sa first baby nila. Si Ma'am Laila A. Bundalian, good morning, Ma'am. Good morning na po. Good morning. Kumusta na po, Ma'am Laila? Hope you're doing good, doing well. At si Pastor Alijen Baldera ng Reyna District diyan sa Infanta. Pastor Jin. Sabi niya, God bless Pastor Michael Dalida. Aba, talagang thank you, Pastor Alijen. Sana ikaw ay magkaroon na ng internet at ikaw ay matagal ko na ring inaanyayahan na maging speaker dito sa ating devotional. God bless sa iyong distrito, yung may bahay na nagdadalang tao din at sa iyong anak na si Zia at sa buong distrito mo dyan sa Reyna. Naning Makaraig, mapagpalang umaga. Yan, bumabati po sa atin. Morning Pastor, sa araw-araw na mensahe. Si Jenilyn Liwanagan. Yan, si Sister Jenilyn, good morning. At si Ana Manuel. Yan, good morning. At si Tita Tessie Lockdown, nakakautal kasi. Tita Tessie Lakdaw dyan sa Gloria, sa Malusak. Magandang umaga, Pastor, pamangkin, at ang iyong sambahayan, gayon din kay Pastor Dalida. Patuloy ko pong hinihiling na magpatuloy ang kasiglahan ng mga kabataang bagong binyagan sa Malusak sa pamagitan ni Pastor Rick Almeria. At ito ay napakismuhan sa pamagitan ni Pastor King Rualio. 26 po silang mga kabataan. Aba, napakarami. God bless sa inyo ng mga bagong binyagan at kay Pastor Rick Almeria. Alam ko, Pastor, ito'y malapit ng ikasal. Ay mag-aasawa na. Kaya yung aking bianan, si Papa Mumoy, parang ninong. Ayan, kaya God bless. At ganoon din kay Pastor Rovalio, ang ating field coordinator dyan sa Oriental Mindoro.
Si Magpusaw Rolian Agascon, aba, kaibigan ko ito. Kumusta ka na, Brother Rolian? Ang sabi niya, Amen. Manu Sibilia, good morning. Si Estel Alindrino Ortega, good morning po. At si Marilyn Apo Flores, aba si Ma'am Lynn, good morning. At si Ma'am Julian, Sister Julian Deliso Sardia, sabi niya, good morning po. Salamat po sa inyong prayer. Tuluyan na po nawala ang aking karamdaman. Unti-unti na pong nawawala ang bukol ko sa kilikili. Pakisama rin po sa prayer ang buong pamilya ko. Maraming salamat, Pastor. God bless sa inyo. Yan, purihin ng Panginoon. At si Lynn Estrada, yan, mag-anak ko ito. Amen po. Napakaganda at napaka-bless ang atin pong mensahe na natanggap ngayong umaga. Si Eden Culya, good morning. Ba, parang kilala ko ito si Eden Culya. Good morning. At si Ate Lolit Obon, good morning, Hope and Love. Ganda ulit ng mensahe. Anumang dumating na pagsubok, look into Jesus. Ayan, at binabati natin, Pastor Michael, belated happy birthday po kay Brother Tony Obon. Ayun, happy birthday. Kapatid. At kahapon, salamat sa inyong invitasyon. At kami po'y nabusog sa inyong handa. Tony, blessing sa inyo. Maraming pang kaarawan at kalusugan upang patuloy kayong magamit sa gawain ng Panginoon bilang ating head elder ng Lutukan Seventh Adventist Church at president ng ating distrito ng Central Quezon 2 District. At si Julian Delizo Sardia nagbabalik, pasama din po sa prayer ang anak kong bunso. May lagnat po siya ngayon at nagkaroon ng chicken pox. Aba, chicken pox naman ang uso ngayon. Maraming salamat po. Ayan, so may babatin lang tayo ng mga nanonood po, ano? Yan, si Jubel Tagara, Hartwell Ilustre, si Mama Liwanag Piñamante Mercado, si Ellen J. Suliestre, si Tess Alcantara Paul, si Annalyn Manuel, yan, ang aking mga pinsan, si Glenn Tami Silyar, at si Ruben Peme Villanueva, si Emmy Joy Pineda. Yan, mga nanood po sa atin. At yung iba po na hindi po nag-comment, si Ma'am Karen Hernandez, good morning. Pastor John Quizon, good morning. Ayan, nanonood po sa atin. Ano? Ang iba po nga ay hindi na nagko-comment, pero salamat po. Alam ko na kayo ay nariyan, nanonood po sa ating program. Pastor Mike, na po nakuha ninyo ang mga pangalan. Yan ang sabi ni Kuya Yani Constantino at sabi ni Reggie Vargas, salamat and God bless. Yan, palagay ko po nahanda na tayo sa prayer. Okay, tayo po mga kapatid ay pangunguna ni Pastor Michael sa ating closing prayer at dalhin niya ang mga panalangin sa ating Panginoon. Okay. Isang karapatan po na tayo dumulog sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kami po, mahal na Diyos, ay nagpapasalamat na magkaroon ng isang Diyos na kagaya ninyo. Isang Diyos naming pinupuri sapagkat kay tunay na mapagmahal, nagmamalasakit, makapangyarihan, banal at mapagkalingang Diyos. Isang Diyos na iniisip ang pinakamabuti para sa aming lahat. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat din sa tinapay ng buhay na inyong ipinagkaloob po sa amin. Na ngayong maghapon, Panginoon, inyong ipinabatid sa amin ang inyong malalim na hangarin na kami po'y proteksyonan sa anumang tukso at bigyan ng karanasan ng pagtatagumpay sa araw na ito. O Diyos, tulungan po kaming patuloy na kumapit sa inyong lakas. Itinatas namin ang inyong pangalan sa pagpapasalamat at pagpuri sapagkat kayo po ay isang Diyos na maasahan. Aming sanggalang, aming muog proteksyon, aming matatakbuhan, masusulingan sa lahat ng pangangailangan. Salamat po Diyos, inyong pinalagpas sa mga pagsubok, ang pamilya po ng mga dayo. Alam po namin dahil sa mga karansang ito'y wala pong mga pagsubok na dadaan sa aming buhay na hindi po namin kayang lagpasan sa pamagitan ninyo.
Salamat din po, Panginoon, sa pagsapit ng karawan sa pamilya ni Sister Beth. Salamat o Diyos, napakabuti niyo sa pagpabibigay ng panibagong buhay. At tunay, Panginoon, na ang aming pong buhay sa mundo ay puno ng mga hirap at dusa. Subalit, nagpapasalamat din kami, Panginoon, na kaya niyo rin pong punuin ng ligaya, ng kaginawahan, at din po ng kalakasan ng loob, ng pag-asa, ang aming buhay na ito. Lord, amin pong inilalapit sa inyo si Nanay Tinay. Siya po'y nahirapang huminga. Kayo po ang Diyos ng aming hininga. Kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay. O Diyos, aming dalangin na paginawain po siya. Bigyan po siya ng maluwag na kalooban. Ganun po dalangin namin ng nanay, ang mga hipag at mga kapatid ni Sister Marie Estrada. Panginoon, bigyan din po sila ng kagalingan sa umagang ito, sapagkat kayo po ay Diyos na nagpapagaling sa amin. Kasama na rin po, Panginoon, si Sister Pebby Cada. Alam niyo po ang kanyang nararamdaman ngayon. Pagalingin po siya, Lord. Bigyan ng maginhawang pakiramdam. Naninikip din po ang dibdib. At medyo nahihilo, Sister Marivic. Panginoon, dahil kayo pong may gawa sa amin, alam niyo po yung mga dahilan kung bakit po ganito ang kanyang nararamdaman. At alam niyo rin po kung paano ayusin ito. Kaya't sa inyo po namin ipinagkakatiwalang lahat. Aming idinadalangin din po, Panginoon, na pagkakaluban po ng trabaho ang mahal sa buhay ni Brother Cesar, si Juliana, Panginoon, ay inyo din pong tutulungan. Trabaho din po, Lord, para kay Jethro, si Jimwell Laguador, Panginoon. Nakalatag na po ang plano nyo para sa lahat ng mga kapatiran namin ito, mga minamahal na mahal sa buhay. At alam po namin na hindi lamang po trabaho para sa sanlibutan ang hangad nyo sa kanila, kundi alam po namin sa pamagitan ng mga ipagkakalob nyo sa kanila ay maluluwalhati din ang inyong pangalan at mapalpalawak ang inyong kaharian. Ipagkaloob po, Panginoon, ang kahilingan nilang ito. Ang pamilya po ng mga Laurel, inyo din pong tutulungan, iingatan, proteksyonan. At gandin po ang Iracho family, Panginoon. Inyo din pong sakluluhan ang pamilyang ito. Hindi lamang po sa kanilang mga pisikal na pangangailangan, kundi higit sa lahat, sa mga spiritual nilang pangangailangan sa buhay, Panginoon. Si Sister Rosalinda Ibanez, O Diyos, hangad po niyang makalakad para sa inyo, O Diyos. May problema sa kanyang paa at mga binti. Lord, bigyan po ng lunas ang karamdamang ito. Gandin po ng aming mga frontliners sa AUP. Kasama na po si Sister Sharon Ibanez. Tulungan niyo po sila at lahat po naming frontliners sa iba't ibang lugar, Panginoon. Protection po ninyo ang maranasan nila. Yung mga frontliners po namin sa AUP at gandin po yung mga nagkaroon ng sakit sa AUP, Lord. Tutulungan niyo po sila. Ang mga estudyante po namin doon na hindi makapagtrabaho, nangangailangan ng suporta, Panginoon, inyo din pong tutulungan. May mga kapatid po kami na may mga bali at iba't iba pang karamdaman, kagaya po ni Sister Irish, Panginoon, sa kanyang braso. Siya po ay panumbalikin po ang kanyang lakas.
Dalangin din po namin ang mga karamdaman ni Sister Aida at Sister Ising Odias, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. Especially din po si Sister Rowena de Leon sa kanyang sakit sa sikmura, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga anak ni Sister Orozco, si Mark David. Lord, siya ay nasa quarantine sa madaling panahon naway. Makalabas na rin po siya at makapaglingkod. Dalangin din namin ang proteksyon ninyo kay Brother Rudy Mark sa kanyang mga gawain, O Diyos. Protection po, not just physically, kundi proteksyonan niyo po siya at ang iba pa naming mga kabataan, ang iba pa naming mga taga-subaybay na maaring nagpupunyagi din po at nangangailangan ng proteksyon laban sa mga tukso sa mundo nito. At kiniklaim po namin ito dahil kayo po nangako na kami po ay pro-proteksyonan ngayong buong maghapon. Ang apo din po ni Sister Nomi, si Kyle, Lord, tulungan niyo po siya. Okay. Request din po ni Sister Juliana Yubal. Yung mga kaibigan niya, Panginoon, na may karamdaman, pagagalingin po sila. At yung laboratory po ni Sister Baby Dapog, Lord, sana po ay maging positive lahat ang resulta at tulungan din po Sister Baby na maingatan itong templong katawan para sa inyong kalwalatian. Dalangin ko rin pong kanilang paglilingkod bilang mga manggagawa ninyo sa mga aklat, mga literature evangelist. Panginoon, na maayos na rin po sana ang record ni Ivan, Panginoon, yung kanyang TOR, at si Sister Beng din po mismo, Panginoon, masama ang kanyang pakiramdam. Bigyan po siya rin ng kaginhawahan, O Diyos, sa araw na ito. At sa inyong banal na kalooban ay makapagpuri siya ng maginhawa. Si Brother Noel din po, Lord, sa kanyang trabaho. Pagpalain po siya at pag-ingatan, makasapat ang kaniyang mga kabuhayan sa pangailangan ng pamilya. Si Sister Cathy, kanilang paaralan, Panginoon, mga paglilingkod nila, inyong pagpapalain, kikilalanin at proteksyonan niyo po ang kanilang paaralan sa mga panunulsol ng kaaway. Sister Kalayag, amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang inyong kahabagan sa kanyang mga concern, Lord. Alam po namin na ito po hindi mahirap sa inyo. Mga pasyente po ng COVID, Lord. At ito pong buong pakana ng kaaway na salot sa aming mundo, Panginoon. Alam po namin na meron kayong mga magandang kalooban. May mga lessons kayo na nais niyo pong aming matutunan, Panginoon. Dahil sa mga pangyayaring ito. Kahit kami buong puso, buong tiwala na inilalagay ang aming buhay sa inyo. Salamat, Panginoon. Ginagamit niyo rin po ang mga natural na paraan. Mga prutas at gulay, mga smoothie. Sa paggaling ni Sister Yani sa kanyang karamdaman, Constantino, Panginoon. Patuloy po siyang mag-recover sa mga paraanang ito at makita niya na talagang sa inyo pong panig ay meron pong kagalingan. Sa inyong kapangyarihan ay naroon po ang pagaling. Sa Diyos na aming doktor na nagpapagaling ay talaga pong tiyak ang kagalingan. At hindi lamang po kagalingan sa physical, kundi maging sa spiritual na siyang pinakamahalagang kagalingan sa lahat. Si Brother Joel Babiera, O Diyos, sa kanyang karamdaman, tutulungan niyo rin po. At ang alaga ni Sister Fe na sanggol, pagalingin din po sa mga karamdaman. Ang bunsong anak ni
Sister Olive, Lord, inyong tutulungan din po. At gan din po si Sister Julie, kanyang anak din, Panginoon, pagagaling. Mga kabataan po namin sa Malusak, inyo po, Panginoon, silang tutulungan, inyong patibayin sa pananampalataya sa inyo bilang amin pong Diyos na tinanggap sa aming buhay. Inyo din pong pagagalingin, Panginoon, si kanyang ingatan si Sister Cheryl Felipe. Siya po ay malapit ng mga anak. O Diyos, aming dalangin na siya po nawa ay maging maalwan, maging maayos ang kanyang panganganak at pagsilang. Salamat po, Diyos, sa kaarawan ni Joy, Christine, Gibara, at ng friend ni Sister Beth, si Pilino Gutierrez, at saka si April Aquino. Salamat po, Lord, na makabuti yung pagkakalob ng buhay sa aming lahat. Maring may iba po akong na-miss, Panginoon, pero alam ko pong sa listahan ng aming dakilang Diyos, sila po'y kasama sa araw-araw na malasakit, araw-araw na pagpasan sa aming mga kasalanan, sa aming mga problema, sa balikat ng aming Panginoon. Praise the Lord po. Napakatibay na balikat nito na amin pong masasandigan, aming masasandalan. Isang balikat na nagpasa ng cross, ng lahat ng sakripisyo para sa aming lahat. Lord, naunawaan din po ninyo ang lalim ng aming mga pasanin sa buhay. Maring may mga naikinig kaming may problema sa pamilya, sa pinansyal, sa mga matitinding karamdaman na hindi po nila masabi, O Diyos. Subalit, naririnig niyo pang daing ng kanilang mga puso. Maring hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan. Subalit, naunawaan niyo po ang kanilang pangalan. Tugunin po lahat, O Diyos, at kami nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ang aming panalangin ay hindi lamang lumilipad sa hangin, kundi nakakarating at naririnig sa trono ng biyaya at tawa. Napapakinggan ng mahabaging tainga ng aming Diyos, ng aming dakilang Diyos, the provider, the creator, our redeemer, the God, our healer. Salamat po, Lord. Hindi niyo po bibiguin ang aming mga panalangin, na aming idanalangin, hindi dahil sa aming husay, hindi dahil sa aming pagiging karapat-dapat, hindi dahil sa kami magaling, hindi dahil sa ganda ng aming mga sinasabi, Panginoon, kundi dahil sa inyong kahabagan, sa inyong mga pangako, sa inyong kapangyarihan. At dahilan po sa ginawa, sa merit ng dakilang kapangyarihan at ng mahabaging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Thank you very much, Pastor Michael, sa Salamat din po, Pastor. pangunguna sa ating devotional, at salamat din sa iyong mga panalangin na napakaganda. Doon po sa maaring hindi man namin personal na nabanggit ang mga pangalan, asahan po ninyo sa aming mga personal at family prayer ay kayo po'y aming sinasama sa panalangin at ang kagalingan Opo. po ang sumainyo. Pastor Michael, meron kayong gusto pang pasalamatan bago tayo magpaalam? Salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Salamat sa inyong pagsishare. Alam ko may mga taong nangangailangan ng mga ganitong salita mula sa Panginoon at inyong binabahaginan sila. Banda riyan mga kapatid ay makikita natin yung result ng ating mga labor, ng ating mga pagsisikap, kasama ng ating mga panalangin para sa mga taong ito na pinagmamalasakitan natin. Wala pong imposible sa Diyos. Maranasan nila ang pag-ibig at pag-aasang pala ng ating paglilingkod. Salamat din po, Pastor Juby, sa pagkakataong ito.
Walang anuman po. Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa atin pong devotional ngayong umaga. Huwag po nating kalimutan, hindi po tayo nag-iisa. Opo. God is with us. Ayan, kaya salamat Pastor Michael at God bless sa iyong buong pamilya, sa iyong paglilingkod. Bukas po muli ako nag-aanyaya, alas 6 po ng umaga sa atin pong morning devotional. Pansamantala po nagpapaalam, Pastor Juby Estrada, God bless sa atin Opo, pong lahat. Yes po. Okay. At Pastor Mike Dalida, nagpapaalam po. Magtagumpay po tayo ngayong maghapon laban sa mga tukso ng kaaway. Amen. Ayan. Salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on the shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him rule your heart, his love impart. Believe me, it's true. My lover loves you too. Only Jesus showed me